Ay nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. O nga. Grabe namang Yun nga po kakapalan. yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Pambihira Sino mag-a-appoint naman. sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi ng, po. nag-appoint sa kanya? Hindi. Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa talaga. judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na mahistrado. Totoo. Pambihira, 'di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na time ombudsman na yun. kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Gito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet. Ano mo yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag may gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Hindi. Antitigas na mga mukha. Grabe! Pero Diyos sir, ko po. Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulla binatering ram nyo noon. Giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya, Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga At saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freycinet. Ganun. Oo. Alam mo Ang lang, galing talaga ni attorney. Wala palagay akong ko, masabi. makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman Yun ang sana. ipanalangin na natin. Dumating Oh na my yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Oh my God. Panginoon, Hindi pa ako nakakaranas husgahan nyo na kami. Bumalik na po kayo. Lo, kumidlat na. Ay, nako, Lagot buhay. pa. Oo, talaga naman. Parang ito, sinasabi, pwede daw, pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible Sa korte nga, pwedeng mag-file ng motion to dismiss bago sasabihin ni Cayosa. Frowned upon daw, hindi daw ini-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my Ba't God. nagpagod pa kayo, di ba? O parang bitin yun. Bitin. Pasakit sa puson yun. Tama. Oo, bitin Oh, Talaga. Bakit yeah. gusto pa nilang ganon? Ay, naku, Lord. Anyway, Ako makita si nung eleksyon ng presidential ball, nakikita ko lagi si PBBM. Ngayong napwesto na siya, hindi katitingdig siya nasilip. ba, nasa abroad palagi. Mahirap palang Nakikipag-chika-chika at marami daw nagagawa na mga bagay katulad ng pinabalik si Alice Go, pinabalik si Ayun. Teves. Dahil napabalik si Alice Go at bumalik si Teves, dahil sa pamamagitan ng diskarte ni Pangulong Marcos, bumaba ang presyo ng bigas at ng gasolina. Di ba? Attorney, pakasar Useless. ka talaga. Ikaw Useless. talaga. Anyway, eto po nagkakanya-kanya na namang opinyon. Ako hindi ko maintindihan kung anong problema nitong mga taong ito sa motion to dismiss. Alam nyo, mga batikang abogado pa naman, katulad nitong si Cayosa na dating Pangulo ng IBP,
Aha. Tumirada na naman tong taong to. Alam nyo, inimbestigahan to hindi pa nga yata tapos. Dahil sa ginamit yung building dyan sa Julia Vargas. Building ng IBP sa press con ni Bicoy para silaan ang presidente. Which means nasira yung non-partisan nature ng IBP. Kaya inireklamo ko yan. Halatang halata ang bias nito. Nitong Nagpagamit, taong ito. kumbaga. Oo naman. Wala na, okay lang naman. Kung may bias ka, lahat naman tayo may biases di ba? Opo. Oo. Pwera lang iba naman ang bias ni Riz Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. Yun ang alegasyon laban sa kanya. Anyway, sinasabi nito si Cayosa na yun daw pag-dismiss, although pwede, ay improper. Bakit daw? Ito natatawa ako sa mga logic nito mga taong ito. Unang-una, hindi daw dapat mag-motion to dismiss. Hindi daw dapat i-dismiss. Okay. Pwede naman daw. Hindi nila sinasabing hindi pwede. Ito nga ang nahihilo ko sa legal position itong mga to. Pwede daw pero improper. Paano naging improper ang lahat ng pwede under the rules of procedure? Alam niyo yung sinasabi lang procedural, technical. Kailangan po yan kasi rules of procedure are needed para maging orderly ang substantial justice. Opo. Oo. Kaya nga po dalawang aspeto Hindi yung procedure po para hindi magulo. Kaya may procedure, may proseso. Para kang nakapila sa elevator. Di ba? Opo. Nakapila ka, panlima ka. May procedure, papapasukin mo yung first, second, third, fourth bago ka pumasok. Subukan mo pumasok, pagkatapos pumasok na nasa una, Ayun lang. mapapaaway ka. Mali yun. Oo. Ang procedure po for orderliness. At huwag nyo sasabihin procedural. Kasi pag hindi sumunod sa procedure, ay hindi pwedeng mangyari yung substance. Ayun. Ikaw, may negosyo ka. Opo. Sa isang syudad, dito sa Pasig. Opo. Maganda yung negosyo mo, hindi naman illegal. Opo. Di ba? Halimbawa, tindahan ng soft drinks. Opo. May procedure, apply ka ng mayor's permit, apply ka sa Bureau of Fire Prevention, Opo. apply ka sa barangay. Kung wala ka noon, hindi ka sumunod sa procedure, wala ka negosyo. Ganun din yun. Ako, di ba, may negosyo ako rito, yung Borracho Films. Opo. Meron akong permit sa city. Opo. Nagbayad ako ng buwis. Nagbabayad ako ng buwis. Meron ako sa barangay, sa fire. Then, since movie making, meron din ako sa MTRCB. Opo. Meron din ako sa DTI kasi kumukuha ako ng kita dun sa mga sinihan. Opo. Kailangan nila na may DTI ka. Registered din ako sa BIR. Opo. Kompleto. Hindi mo pwedeng sabihin, yan ay technicality. Pwede naman akong gumawa ng pelikula. Pwede nga akong gumawa ng pelikula. Hindi ko masyo-showing. Yun lang. Hindi ako makakakolekta sa mga exhibitor. Hindi ako pwede magbukas ng opisina. Hindi ako pwede mag-issue ng OR. Opo. Makukulong ako for violation of the Internal Revenue Code. Opo. Ganon din po ang proseso. Huwag yung sabing baliwala yung proseso. Ayun. Kailangan sumunod kayo sa proseso because again, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi naman, mga abogado naman kayo, I do not believe actually na hindi nyo naintindihan. Alam ko, naintindihan nyo yan tinitwist nyo lang Any court must first determine whether it has jurisdiction. Opo. Tanggapin, halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar. Pumunta ka ron sa tanggapan ng yung clinic sa munisipyo. Opo. Magbabayad po ako ng amilyar. Hindi po rito nagbabayad ng amilyar. Oo, tama. Huwag mo tatanggapin ito, di ba? Yun. Kumbaga merong destiny na para doon. Nagbabayad ka ng business permit, pumunta ka sa presinto, nasa loob ng hindi City rin Hall. po. Hindi ka tatanggapin noon. Tama yun. Di ba? Nagreklamo ka, pumunta ka sa GSO. Opo. May mga janitor makikita mo roon, nagre-reklamo ka, ninakawan ka. Anong gagawin nun? Hampasin ng map yung nagnakaw sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Opo. Oo, proseso. Okay. Alam kong alam nyo yan ha? Ayaw nyo lang sabihin yung tama kasi may agenda kayo. Number 2. Sinasabi nila, kung wala kang kasalanan, ba't ayaw mo mag-trial para mapatunayan mo na wala kang kasalanan,
pakibasa po ang konstitusyon. Every person is presumed guilty. Innocent until proven guilty. Wala pong katungkulan ng kahit isa, although hindi criminal court ang impeachment court. Wala namang kapurusahang kulong o multa dyan. It may expose her later on to criminal charges. Ayun. Okay. Hindi po, meron din kasabihan kahit sa debate. Diba? A conventi probatio qui decit non kinagat. Hindi yung kinagat, ha? The burden of proof is on he who alleges, not on he who denies. May ginawa kang kasalanan, dapat kang mag-impeach. Sabihin ni Sarah Duterte, walay. Ikaw magpatunay, ikaw nagbibintang eh. Wala pong obligasyon na patunayan. Ikaw magpatunay para sasabihin nilang, hindi, dapat kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang harapin? Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Hindi po niya kailangan patunayan. Patunayan niyo may kasalanan siya. She does not have to do anything. But again, we go to procedure. Pwede pong i-dismiss yan. Sinasabi lang improper, hindi niyo pwedeng sabihin improper na something that is allowed by law. Huwag niyo sabihin improper. Baka sabihin niyong may grave abuse of discretion. Opo. In which case, sa Supreme Court kayo pumunta. Ayun. Diba? O. Ngayon, sasabihin ng mga spokesman ng House, aabot yan sa Supreme Court. Useless na mga statements yun eh. Siyempre, maaaring umabot sa Supreme Court. Lahat ng bagay, maaaring umabot sa Supreme Court. Mema kasi eh. Wala na kayong masabi, no? Kaya yun na lang, yan, aabot sa Supreme Court. Then, may sinasabi pa ito, yung spokesman ng House, baka daw magkaroon ng constitutional crisis pag hindi sinunod ng Senado yung sasabihin ng Supreme Court. Alam nyo, sinong expert sa constitutional crisis? Yung isang prosecutor nyo, si De Lima. Di ba hindi niya sinunod yung Supreme Court, yung TRO? Yung pwede nang lumabas si GMA? Tanungin nyo si De Lima, ba't nagka-constitutional crisis ba noon? Hindi naman eh. Wala. Hindi yan ang tama. Natatawa lang ako eh. Mema talaga eh. Parang sinasabi mo, alam mo, pagka ako'y nahulog sa hagdan, maaring mabali yung buto ko. Parang ganun lang yun eh. Nonsensical eh. Bigyan nyo naman ng substance yung statements nyo. Nakakahawa ba si Auntie Claire? At lahat yata ng spokesman ng gobyerno. Ay, ganun, oo. Yun ang disadvantage. Speaking of which, bakit hindi nagsasalita yung Kwan? Yung nira-appoint na PCO chief, yung may mga kontratang daan-daang milyon sa gobyerno, nag-iiyak pa. Yung na-bypass. Ay, nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Grabe namang kakapala. Yun nga po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Pambihira sino mag-a-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili niya? Hindi, dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Sa talaga. judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected na magistrado. Totoo. Pambihira, di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet. Alam mo yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Okay, gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Antitigas na mga mukha. Grabe!
Pero Diyos sir, ko po. Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, Oh. dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo ron, giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya, Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, ano daw liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga At saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa phrasing net. Ganun. No? Alam mo Ang lang, galing talaga ni attorney. Wala palagay ko, masabi. makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman Yun ang sana. ipanalangin na natin. Dumating Oh na my yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Oh my God. Panginoon, Hindi pa ako nakakaranas ng... husgahan nyo na kami. Bumalik na po kayo. Lo, kumidlat na. Ay, nako, Lagot buhay. ka. Oo, talaga naman, Parang ito, sinasabi, pwede daw, pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible Sa korte nga pwedeng mag-file ng motion to dismiss bago sasabihin ni Cayosa. Frowned upon daw, hindi daw ini-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my Ano ba't God. nagpagod pa kayo, di ba? O parang bitin yun. Bitin. Pasakit sa puso yun. Tama. Oo, bitin eh. Oh, yeah. Bakit gusto pa nilang ganon? Ay, nako, Lord. Anyway,